Welcome back for another video, no? So, meron tayong sasaguting tanong dito, no? Kasi ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Pa-review naman po ng Fast Cash Lazada mo kung nakapag fully paid ka na at nagbago po ba yung credit limit mo? Nag-increase po ba kahit hindi mo kinuha lahat yung 15K nung una at hindi po ba nag-frozen? Shout out kay Ma'am Julie Manalo. So, thank you, no? Kasi nasubaybayan mo yung aking journey sa Lazada Fast Cash. So, anyways, ito yung video na tinutukoy po niya. So, regarding my Lazada Fast Cash, no? Nag-withdraw po kasi ako dyan. And tama po kayo, hindi nga po ako nag-fully withdrawal dito na 15K. Kinuha ko lang po 7K if I'm not mistaken. So, anyways, sasagutin natin, of course, yung mga tanong and concern dito. And then, of course, mag-update tayo sa aking Lazada Fast Cash account, no? I-visit muna natin yung aking Lazada Fast Cash to show you. So, open natin yung version ng Lazada wallet, no? As you can see po dito, buo pa din po si Lazada Fast Cash ko po, yung Fast Cash credit ko po na 15,000 pesos. So, as you can see, anytime pwede ko siyang i-withdraw. But for now, open natin. Wala nga po akong outstanding loan dito, no? So, cleared po ako dito. And ipapakita ko sa inyo yung last loan ko dito, which is ito yun, June pa. June pa po, na-paid ko na yung Lazada Fast Cash. 2 months to pay ko siyang kinuha, 7,000 pesos lang po yung kinuha ko. And then, November na po ngayon. Tagal na, diba? It's been 5 months na and hindi ko siya withdraw. Click tayo dito sa dashboard ni Fast Cash, no? Click lang natin tong withdraw. Pakita natin yung mga interest fees niya, interest rates niya, and other fees kung meron, no? So, isasagad natin na 15,000 yung loan amount. Pero po siya installment plan po from 3 months up to 12 months to pay. Click lang po natin tong monthly repayment for 12 months to pay sa 15,000 pesos. Titingnan natin yung interest rates niya. So, sa 12 months to pay po, sa 15,000 na uutangin dito, meron po siyang total repayment po na 1,862.50 po. So, nakalagay din po dito yung kanyang monthly interest, which is 4.08% a month. So, mababa din siya, diba? Anyways, no, lipat natin ng months to pay or installment plan. So, kapag 9 months to pay po, ang monthly repayment niya na po is 2,366.67. Nagbago rin po ang kanyang monthly interest, which is naging 4.67 a month. So, konti lang din naman kahit paano yung diferensya. So, lipat natin sa 6 months to pay at tiyak din na magbabago rin ito. So, sa 6 months to pay po, meron siyang monthly repayment na 3,325. And then, nagbago nga po ang kanyang monthly interest, naging 5.50% na ang monthly niya, ang monthly interest niya, which is okay pa din. Kasi, di ba, naging shorten po ang kanyang installment plan. Pinaka-shortest installment plan is itong si 3 months to pay, which is, alam ko, magbabago din. Natin si 3 months to pay, no? So, sa 3 months to pay, meron siyang monthly repayment po na 5,900 a month. At least 3 months to pay lang yon. So, medyo malaki yung monthly repayment niya kasi shorten installment plan nga po. And then, meron po siyang monthly interest po na 6% a month. At least for 3 months to pay lang ito. So, okay pa din, di ba? Okay pa din kasi Lazada Fast Cash is very legit. Pero may reasonable pa rin naman yung kanyang interest rate, no? So, depende yon sa installment plan natin na kinukuha. Actually, mas okay si Lazada Fast Cash over S-Loan, no? Kasi sa S-Loan sa akin, 4.95% yung monthly niya. Standard yan, kahit 3 months mo kunin, 6 months, 9 months, 12 months, standard po na 4.95 or almost 5%. So, kapag mas mahaba yung payment terms mo, mas maliit yung kanya interest, like 4% na lang, yung ganun. Pero, kahit pa paano, meron pa rin talaga interest. Of course, dun sila kumikita. Sabi na dito kasi, maganda utangan itong mga to. Kasi mga legit tong mga to, diba? By the way, no, FYI lang po, no, si Lazada Fast Cash po is powered po siya ni Atomy PH po. While si Last Pay Later is under po siya ni Akulaku po. So, iba po yung lending corp po na humahawak po sa kanila po sila iisa. But anyways, pautang pa rin nila sana to. So, balik tayo dito sa Fast Cash withdrawal, no? So, anyways, kung tayo ay decided na mag-loan dito, kahit anong installment plan dito, no? So, FYI po, wala po siyang ibang disbursement method. Kundi mapupunta po itong withdrawal amount po natin sa ating Lazada wallet. Kaya dapat po talaga verified ang ating Lazada wallet. So, hindi ko decided na po tayo. So, pipili lang po tayo ng loan purpose po dyan. Then, i-click lang natin itong Atomy PH loan agreement and then, click lang po natin yung withdraw. Then, agad-agad po papasok po yan sa Lazada wallet po natin. Real time po yun. Real time po ang pag-disburse po from Lazada Fast Cash to Lazada wallet. So, ang hindi lang po real time from Lazada wallet to our GCash account to other bank account. So, I have the video nga po kung paano ko siya withdraw step by step, no?
no, hanggang nakarating siya sa aking GCash account. So, yun po yung video po na yun, no. So, if you want to withdraw your Lazada Flash Cash, you can follow the tutorial po on how I did it. So, kung nasasagutin pala itong mga tanong po ni ma'am. So, nakalagay po dito, no, nakapag fully paid daw ba ako, nagbago ba yung credit limit ko? So, the answer po is no. Hindi po siya nagbago. Ganun pa din po. 15,000 yung aking credit limit. No? Then, 7,000 lang po yung loan ko. Nung na-paid ko na po yung 7,000, of course, bumalik siya as 15,000 pesos and hindi po siya nagbago. Hindi siya nag-increase. Pero at least nandoon pa rin siya. Buo pa rin yung 15,000. Sabi niya, nag-increase po ba kayo kahit hindi mo kinuha lahat yung 15K nung una at hindi po ba nag-frozen? So, yun nga po, hindi po ako nag-increase. Stable po siyang ganon. 5 months ago na, andun pa rin yung kanyang offer. At least hindi nawala yung kanyang offer sa akin. Nandun pa rin. Pero, yun nga lang, hindi po tayo nag-increase. Yung tanong nyo po, kung hindi po ba nag-frozen? Sa experience ko, hindi pa po ako naka-encounter po ng pag-freeze ng account po. Which is, yan din yung mga concern din ng iba regarding Last Pay Later and Lazada Flashes kasi talaga, nag-frozen talaga ito legit. Masasabi kong legit guys kasi na-experience nga po yun ng sister ko sa Last Pay Later niya naman. So ito ha, tips ko lang din sa inyo is never dapat kayong ma-delay ng payment dito kahit pa 1 day ang delay nyo. Automatically, napakahigpit po nila sa payment behavior talaga natin. Sabi ko nga yun dahil sa sister ko, 1 day lang siyang na-delay. 1 day lang yun. Sinetil niya ang kanyang account, binayaran niya, fully settled na, fully paid na, and then yun, boom, suspended agad yung kanyang account. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nakabalik ang kanyang account. Matagal na rin yun. Kaya kayo sa mga may Last Pay Later, Lazada Flash Cash dito, beware. Beware kayo sa mga due date niya kasi hindi po talaga biro. Kahit pa ma-settled natin siya at na-delay tayo is alanganin po talaga tayo. Sa Shopee, ganun din eh. Para sa Lazada, 1 day ka lang ma-delay. Asahan mo na masususpend yung account mo or madi-deactivate yung account mo or yung loan offer mo. So, asahan nyo yan. Another po, no, sa mga wala pang Lazada Flash Cash dito and then only Last Pay Later lang yung meron kayo, no? So, tips ko lang sa inyo, gamitin nyo lang talaga si Last Pay Later kasi yung key para ma-unlock natin si Lazada Flash. So far, no, walang shortcut kay Lazada Flash Cash, no? Saan talaga tayo kay Last Pay Later para ma-unlock natin si Lazada Flash Cash sa mga wala pang Lazada Flash Cash po dito, no? So, antay-antay lang kayo. Tagal din ako na offer ni Lazada Flash Cash. Possible siya pero lagi po ako rejected that time. So, antay-antay lang. Ang tips ko lang sa inyo kapag malapit na kayong ma-offeran ng Lazada Flash Cash, kung yung Last Pay Later nyo is palaging nag-i-increase. Asahan nyo yan. Kapag palaging nag-i-increase yung Last Pay Later yan, kasunod niya Lazada Flash Cash na ma-unlock na at ma-offeran na po kayo. Pero may kaya din siguro hindi talaga ako nag-i-increase dito sa Lazada Flash Cash. Isang beses ko pa lang kasi siya nagamit, guys. At hindi ko din siya winidraw ng buo talaga. Diba dapat magkakaroon ka ng repeat withdrawal talaga dito para magkaroon ka ng increase. Hindi rin po ako magdedemand na mai-increasean ako dito sa Lazada Flash Cash kasi nga po isang beses lang ako nag-load dito rin 5 months ago na, diba? Ang tagal na pala hindi ko napapansin. While si Last Pay Later ko kaka-increase lang. So, mabagal din ang pag-increase sa akin ng Last Pay Later pero at least kahit papaano, diba? Ay usad tayo dito. Okay, sino dito sa inyo ang may Lazada Flash Cash? Kumusta yung account nyo? Magkano na yung loan offer nyo? Na-i-increasean ba kayo? Pag lagi nyo wini-withdraw yung inyong loan offer. So, you can comment down below po. Don't worry, mag-a-update po ako sa inyo time to time regarding po sa improvements and mga ganaps dito sa Lazada loan. So, dapat po nakasubscribe kayo. Click mo yung bell button pala ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Kung may natutunan kayo sa video, I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!